Okay, amen. Purihin ang Diyos sa umagang ito at tayo ay magbabasa muli ng banal na kasulatan sa aklat ng Hebreo chapter 3. Higit si Jesus kay Moises. Sa nakaraan, natapos na tayo sa Hebreo 1 and 2. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Yan, ang ating Panginoong Jesus. Tapos sa 2, ang dakilang kaligtasan. Yan. Tapos ngayon sa Hebreo 3 na tayo, higit si Jesus kay Moises. Okay, pero bago yun siguro, tayo muna umawit ng papuri sa Diyos. Nawa, tapos tayo ng 9:30. Well, i-share lang natin kasi minsan haba masyado. Nagpo-overtime tayo. Okay, awit tayo ng isang awit ng papuri bago tayo magpasa para malaman natin ang ating Diyos. So, tayo lahat ay tumayo at tayo umawit ng papuri sa ating Panginoong Jesus. Awitan natin ang Diyos, Holy, Holy, all the heavens. Okay, all the heavens. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, ikaw ay banal. Banal, banal. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Karapat-dapat ka, Panginoon, sa aming awitin. Karapat-dapat itaas ang itakilang pangalan sa aming buhay na ito, Panginoon. Ikaw lang ang aming lahat sa buhay namin, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang dakilang mong pangalan. Aming buhay at banal na Diyos. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord. The whole world is filled with your glory. Let the nation rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. Oh, the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, aming Hari, aming Diyos at Panginoon ng aming buhay. Purihin ka. Holy, holy are you, Lord. The whole world is filled with your glory. Let the nation rise together. Honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live.
sa aming mga kasalanan sa pagkaalipin nito. Purihin ka, aming Panginoon Jesus. Nawa, Panginoon, sumalamin ka sa aming buhay nang ikaw ay madakila ng lahat ng tao sa aming palibot, Panginoon. Lord, sa umagang ito, salamat po sa buhay at kalakasan na iyong pinagkaloob sa amin. Meron na naman kaming magagamit para parangalan ka. Ibalik sa iyo ang lahat ng pinaka-the best naming pasasalamat. Patawarin mo kami, Ama, sa lahat ng aming mga nagawa pagkukulang sa iyo sa isip, salita at sa gawa. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, salamat po sa iyong paglilinis sa amin. At Lord, hiling din namin sa iyo ang banal na Espiritu na ipinagkaloob sa amin ay patuloy na maghari, Panginoon, at pumatnubay sa amin upang higit namin maintindihan ang buhay na ito, Panginoon. At kung ikaw, Panginoon, sa amin, nanawa, Panginoon, ay laging naming maiitaas at madadakila, Panginoon. Salamat, Panginoon, ikaw ang itaas at gabayan mo rin ang lahat ng aming kapatiran na wala pa rito, Panginoon. Itungo po ang rin ang pangyapa upang sama-sama kaming sumumba, magandog at magpuri sa iyong dakilang pangalan. Muli, maraming salamat. Ito pong lahat ng aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pangalan ng Diyos, purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan. Kung meron tayo mga Biblia, makibukas tayo sa aklat ng Hebreo. Mga Hebreo, chapter 3. Ang title niya, Higit si Jesus kay Moises. Higit ang ating Panginoong Jesus kay Moises. Kilala naman natin si Moises. Siya yung lingkod ng Diyos na ipinadala sa bansang Israel, sa mga Israelita ng panahon, para ilabas sila sa pagkakaalipin sa Egypt. Yan, kasi inalipin yung bayan ng Diyos ang Israel ng Egypto ng panahon. Ginawa silang alila, kahirapan ang kanilang kinahinatnan. At naglilingkod lang sila doon sa kanilang buhay. At nanalangin yung mga matatanda ng panahon, mga elders, at dininig ng Diyos ang kanilang dalangin. Yeah, sabi ng Jeremiah, kung mananalangin ka, ay di rin din kita at ipakikita ko sa iyo mga bagay na mahiwaga. Kaya sa buhay ni Moises, nagpakita ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng nagliliyaw na puno. Ayan, nakakapagtaka, sabi ng Exodus chapter 3. Lumiliyab yung puno pero hindi natatapos yung pagliliyaw niya. Ayun, nagpakita ang Diyos sa pamamagitan ng anghel. Ayan, ako si Yahweh. Ayan, nagpakita ang Diyos sa pamamagitan ng anghel sa puno na nagliliyaw. At nagpakilala siya at sinugo niya si Moises. At ginawa niya itong parang Diyos. Kaya sa Exodus, gagawin kitang parang Diyos, sabi ni Yahweh kay Moises. Siya yung pinakadakilang lingkod ng Diyos. Kumbaga sa siya kasi yung ginawang parang Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos ay talagang pinakita sa buhay ni Moses. Mga pambihira. Nandyan yung nagpadala ang Diyos ng salot, ginawang pula ang ilog Nilo. Tama ba? Yung naging pula, dugo yung ilog. Yan, ano pa? Nagpadala ng mga tipaklong, ng mga salot ang Diyos, tapos yung tungkod, naging ahas. Maraming ginawang kababalaghan ng Diyos sa disyerto. Nagpa-agos siya ng tubig kasi wala tubig sa disyerto, uhaw. Kaya ng Diyos magdala ng tubig sa disyerto. Amen? At magpa-ulan ng pagkain, yung mana, at yung mga quail, yung mga pugo. Kaya yung mga pugo, galing langit yan eh. Pagkain, doon yan sa langit nagmula, yung mga quail. Kaya yun, yan yung pinanggalingan ng quail. So, ibig sabihin, sa paglikha, wala sigurong quail no? Nagpaula lang Diyos ng quail ng pugo eh. Okay? Kaya yun. Pero hindi tayo doon magpo-focus. Dito tayo sa Hebreo chapter 3. Bigyan lang tayo ng konting kaalaman tungkol kay Moses. Kasi ang title nito, Higit si Jesus o Higit si Jesus kaysa kay Moises. Higit si Jesus kay Moises. Hebreo chapter 3.
Ulitin lang natin yung panimula ng Hebreo. Ito ay sinulat para sa mga mananampalataya. Okay? Yan. Panimula ng Hebreo. Ang sulat sa mga Hebreo ay para sa mga mananampalatayang dumaranas ng mahigpit na pag-uusig. So, ibig sabihin ito ay para sa mga mananampalataya, sinasabi ng sumulat. Higit si Jesus kay Moises. Hebrew chapter 3 verse 1. Mga kapatid, sa pananampalataya at kasama sa pagkatawag ng Diyos, ito yung mga hinirang ng Diyos, mga sumangguni sa panawagan at pinili ng Diyos. Yan, yung mga sinulatan ng sa mga taga-Hebreo. Sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Si Jesus kasi yun. Siya yung pinakapuno ng mga pari sa ating pananampalataya. Ang pinakapunong pari kasi, sila yung nagdadala ng handog sa dakong kabanal-banalan. Tama po ba sa Exodus, sa Leviticus, Deuteronomy, Numbers? Ayan, Exodus. Ang mga pinakapulong pari, sila yung nagdadala ng handog sa dakong kabanal-banalan. Sila lang yung pumupunta doon sa loob. At tinatalian nga sila pag pumasok doon kasi kapag sila yung kasalanan, mamamatay sila. Okay? Kaya dapat malinis. Yan. Kaya trabaho yun ng pinakapulong pari. At yun ang ating Panginoong Jesus na ngayon ay nandoon sa kanang trono ng Diyos. Amen? Siya kasi yung banal at karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Tayo kasi, hindi tayo karapat-dapat kailanman sa paningin ng Diyos. Sa paningin ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Okay po ba? Bakit? Dahil sa ating kalikasang makalaman. Dahil tayo may kasalanan na nanatili sa atin. Hindi tayo matuwid. Okay? At hindi tayo pwedeng haharap sa hukom nang ganito tayo yung Diyos. Hindi tayo kaluluguran. Hindi tayo pwedeng tumingin sa Kanya kasi siya ay banal. Okay? Kaya nga, kailangan natin si Jesus. Kasi sa pamamagitan ni Jesus, doon lang tayo tinitignan ng Diyos na anak natin. Na anak tayo niya. Okay? Ganun po yun. Kaya si Jesus yung pinakapulong pari natin na nagtatanggol sa atin sa Diyos. Nandun siya sa kanang trono ng Diyos. At inalalapit ang lahat ng ating mga dahin, ang ating buhay. Amen? Kaya napakahalagang tanggapin natin sa ating buhay ang ating Panginoong Jesus. Dahil sa Kanya, nagkakaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Tapat siya sa Diyos na pumili sa Kanya. Tulad ni Moises na naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Si Jesus kasi tapat sa Diyos na pumili sa Kanya. Walang ibang ginawa si Jesus Christ dito sa mundo, kundi ito pa rin ang kalooban ng Ama. Okay? Sa paano paraan niya napatunayan yun na tinupad niya ang kalooban ng Ama? Sa pagkamatay niya sa krus. Okay? Kasi yun lang yung paraan eh. Para tayo'y mapatawad na may isang banal na mamatay sa krus at si Jesus yun. Sinunod niya yun, voluntary niyang sinunod yun. Kasi siya ay Diyos. Pwede niya naman tanggihan yun eh, Diyos naman siya eh. Bagamat siya hindi kasatunay ng Diyos, di niya pinagpilitang mabuhay pantay ng Diyos. Sinunod niya ang Ama na makapangyarihan sa lahat. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen? Kaya tandaan natin yan, tapat siya. Napatunayan niya tapat siya kasi namatay siya sa krus. Kahit siya Diyos. Voluntary niyang binigay yung buhay niya sa pagsunod niya sa Ama. Tulad ni Moises na naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Si Moises naman naging tapat sa Israel. Talagang inilabas niya ang Israel sa Ehipto. Amen? Kaya tandaan natin yung Israel tutusin, hindi naman bayan yung Israel. Wala namang bansa ang Israel. Tama ba? Galing nga siya ng Ehipto eh. Sino Israel? Angkan lang ni Abraham yun. Walang bansa yun. Si Abraham eh, iba naman yung bayan ni Abraham eh. Iniwan niya nga eh. Tama ba? Naging sa Estranghero siya. Pumunta siya sa Haran. Tama ba? Tama ba yun? At tama siya taga-Haran sa pag-aaral ba? Tama ba? Kung diyan nagkakamali, medyo kung babalikan natin, nakakalimot tayo sa ating mga pinag-aaralan. Kung istorya ni Abraham, pinapunta siya ng Diyos sa lugar
doon sa ibibigay sa kanila ng Diyos. Yun yung Israel. Okay? Tama ba? Okay, yung lupang pangako. Okay? Wala namang talagang lugar talaga sila sa totoo lang. Totoo yung personal lang nilang buhay. Yun yung pagiging anak ng Diyos. Okay? Yung Israel, mga anak ng Diyos. Kaya tayo, meron tayong personal na pagiging anak tayo ng Diyos. Okay? Personal yung ating ugnayan sa Diyos kagaya ng bansang Israel. Okay? Kaya sa pag-aaral, yun kung ating aaralin. Pero ngayon, naging Israel na siya, naging bansa na siya. Okay? Naging bayan na. Okay, dati mga tao yun, nagaling sa lahi ni Abraham, galing kay Jacob. Si Israel kasi si Jacob. Ang pangalang Jacob, Israel. Okay, ginawa siyang Israel ng Diyos. Tapat siya sa Diyos na pumili sa kanya tulad ni Moises na naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Kung ang tayo ng bahay ay mas marangal kaysa bahay, ganun din naman lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. Bakit? Mas marangal si Jesus kay Moises. Kasi si Jesus ay Diyos. Okay, siya yung pasimula. Siya lang yung lumalang sa lahat. Si Jesus ang may lalang ng lahat. Amen po ba? Nang pasimula, naroon na ang salita. At lahat ng mga nakikita natin ay lumalang yan yung salita, si Jesus Christ. Kaya mas marangal talaga ang gumagawa ng bahay kaysa sa bahay. Tama? Yan. Kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa bahay, gayon din naman, lalong marangal si Jesus kaysa kay Moses. Kasi si Jesus lang gumawa kay Moises sa ninuno natin. Tama? Kaya siya lang gumawa sa atin. Bawat bahay ay may tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. Okay. Sa literal, lahat ng bahay, ano yung church, may nagtayo nito. Si Pastor Frank at yung mga tauhan niya, kami lang Pastor Frank. Okay. Pero sa amin may gumawa. Okay? Nalala kami sa magulang namin, ng mga magulang namin ay may lumikha doon. Okay, kaya ang Diyos yun. Bawat bahay ay may tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. Okay? Kaya sa atin naman, sa spiritual, sa ating pananampalataya ay may nagtayo niyan. Maaari sila pastor. Okay? Mga lingkod ng Diyos. Tama po ba? Pero, masigit doon, yung naggawa sa mga pastor na yun. Sino yun? Yung Diyos. Kasi inutusan lang sila ng Diyos para tayuan kayo ng pananampalataya sa inyong mga puso. Okay? Utos yun ng Diyos na sinusunod din lang ng mga pastor. Kaya higit si Jesus kay Moises na higit din sa mga nagtayo ng pananampalataya natin sa ating mga puso. Amen? Naintindihan ba? Tandaan natin yan Subalit si Kristo ay tapat. Si Moises ay naging tapat pa bilang isang lingkod sa buong sambahayan ng Diyos. Kasi si Moises talaga naging tapat. Upang magpatotoo sa mga bagay na inihahayag sa mga darating na panahon. Kasi pinaniwalaan ni Moises yung mga pahayag ng Diyos. Kaya naging tapat siya, naniniwala siya doon. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos. At tayo ang kanyang sambahayan. Kaya't matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. Kaya tayo ang sambahayan ng Diyos na tinutukoy. Hindi tayo yung iglesia. Hindi itong templo, literal. Ito, church. Pero ang totoong bahay, sambahayan, tayo. Yung ating mga puso. Tayo mga buhay na nilalang na niligtas ng ating Panginoong Hesus. At tayo ang kanyang sambahayan. Kaya't matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. Kaya tulad ng sinasabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyak iyong puso'y huwag patigasin. Tulad noong maghimagsik ang iyong mga ninuno doon sa ilang at subukin nila ako. Yan. Kaya kapag narinig natin yung tinig ng Diyos, huwag na natin patigasin yung puso natin. Papasukin na natin sa ating puso, paniwalaan natin, gawin natin yung mga naririnig natin. Huwag tayong tumulad sa mga Israelita ng panahon ng Exodo. Yung sa ilang, yung tumakas sila, sinubok nila ang Diyos. Naghimagsik sila. At doon sa ilang, at nang subukin nila, ako ang tinukso doon at sinubok ng iyong magulang. Bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon, 40
years. Nakita nila ang kadakilaan ng Diyos. Amen? Paano nakita ng mga Israelita ang kadakilaan ng Diyos? Ano ba yung ginawa ng Diyos doon? Sa bansang Israel, sa ilang. Amen? Ano ba yung ginawa ng Diyos doon? Sa ilang. Sino makapagbigay ng isa? Sige. Brother Nero, ano yung ginawa ng Diyos sa ilang? Niligtas yung Israelita sa pagkalipin ng Egypt. Ano pa? Sa disyerto, walang paulan ng mana, walang pagkain doon. Gutom sila ron. 3 days dapat lang sila maglalakbay. Kaya lang naging 40 years. Kasi tinetrain pa sila, tinuturuan. Hindi kasi tayo pwede sumorkat. Okay? Hindi tayo pwede didiretso sa Ama. Hindi tayo pwede humarap sa Ama. Kaya hindi sila pwede iharap agad sa mga digmaan. Hindi sila natitrain pa. Kulang pa yung mga lakas nila. Lampayatot pa sila ng panahon. Ngayon, siyempre sa patagal na lakaran, naging batak ang kanilang mga buto, literal. Lalo ng lakad, siyempre, na-exercise yan. So, bumabagyo, uminit yung araw, nagiging malakas yung kanilang resistensya. Kaya na nila makipagdigmaan. Tama po ba? Kung bigla na lang sila 3 days, punta doon sa lupang pangako, yung mga higante, kalaban nila doon. Ano mangyayari sa kanila? Malamang, patay sila lahat. Amin po ba kaya ang Diyos ay marunong? Pero sa pag-aaral talagang nangyari yun, 3 days lang dapat talaga yun. Kaya lang kasi naging matigas ang ulo nila, reklamo, gano'n. Kaya hindi sila pwedeng iharap agad sa digmaan. Okay? Kaya dito sa church, gano'n din. Tinitrain tayo, hindi agad tayo maging leaders. Okay? Kasi wala naging leaders sa sablay. Gano'n na mangyayari. Gano'n din doon ang panahon. Iyan yung puso yung patigasin. Kaya pag narinig natin ang tinig ng Diyos, pagtuwid, pagtuturo, samantalayin natin sa ating mga puso para sa ating ikatitiba yun. Amen po ba? Huwag mong patigasin kasi pagka isang pagsubok ang dumating sa iyo, hindi mo isinabuhay, isinaisip, isasirang puso ang iyong narinig na salita ng Diyos, bagsak ka dyan at abutan ka ng pagkamatay mo, impyerno ka pa. Tama po ba? Alam ba, nandito tayo sa church. Dapat, pakinggan natin yung salita ng Diyos ng taimtim. Huwag dapat magkaroon ng hadlang para lahat ng natututunan natin, maiisa buhay natin, may dumating mang na mga bagay at suliranin, mapaharap, maintindihan natin yung mga bagay at maharap natin ito. Kasi kapag hindi natin ito inintindi, dumating na suliranin na mabigat, hindi tayo nakatagal at bigla ka lang matay, tapos ka, impyerno ka agad. Ganun ang nangyayari. Ganun talaga ang katotohanan, napakahirap. Okay, ganun din sa buhay nila. Yan, kaya tinitrain sila noon, dapat 3 days journey lang yun eh. Lalakbay lang yun, papunta sa ilang eh. Naging 40 years. 40 years para ma-train sila. Hindi ka kasi pwede sumorkat. Hindi pwedeng biglaan. Kailangan ma-train ka. Kaya tinitrain sila ng Diyos, tinuturuan ni Moises, yung mga Israelita, sumunod. Kaya kapag natuto ng sumunod, yun. Tsaka pa lang nila mako-conquer yung Kanaan. Okay? Pero yung time na yun, sabi, iyan yung puso yung magpatigasin tulad noong naghimagsik ang yung mga ninunod doon sa ilang. Nang subukin nila ako. Ako ang tinukso doon at sinubok sa kada reklamo nila, hindi nila alam, sa Diyos sila nagreklamo, ng yung magulang, bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya napuot ako sa kanila at sinabi ko, laki silang lumalayo sa akin, kaya yun. Kapag sumusuway tayo sa Diyos, nagagalit ang Diyos. Kaya napuot ako sa kanila, napuot ang Diyos sa mga ninuno natin, sa mga Israelita noon. Lagi silang lumalayo sa akin, ang mga utos ko ay ayaw nilang sundin. Yan, sumasalamat sila sa Diyos. Kaya sa galit ko, ako ang sumumpang hindi mararating ang lupang pangakong aking inilaan. Kaya hindi hinintulog ng Diyos na mapuntahan nila agad yung lupang pangako. Sa pag-aaral, sino lang yung nakapasok sa lupang pangako? Caleb, Joshua. Yung lahi lang ni Caleb at Joshua. Okay? Yung dalawang angkan lang nila. Pero yun, ang dami nila ron ha. Kung babasa tayo ng Bible, yung story ng Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, pag pinag-aralan natin yun, sa kabuuan, makikita niyo doon, yung nakapasok lang sa lupang pangako, yung angkan lang ni Joshua at Caleb. Okay? Kasi lahat naging halos hindi
mabuti sa paningin ng Diyos yan. Kaya napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin, ang mga utos ko ay ayaw nilang sundin, kaya sa galit ko, ako ay sumumpang hindi mararating ang lupang pangakong aking inilaan. Yan. Mga kapatid, kaya huwag natin hayaan mapuot sa atin ng Diyos, baka mamaya hindi rin tayo makarating sa buhay na walang hanggan. Okay? Hindi tayo hintulutan. Huwag tayo matigas ang ulo. Dapat matuto tayong makinig, sumunod sa mga lingkod ng Diyos na ibinibigay niya kagaya ng panahon kay Moises. At kagaya ng sabay ng Moises ang Diyos. Okay? Kaya sa galit ko, ako ay sumumpang hindi mararating ang lupang pangakong aking inilaan. Mga kapatid, sabi rito na sumulat, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa kanyang kaliguran, ang Diyos na buhay. Kaya tayo, mag-iingat tayo sa buhay natin na hindi tayo maging masama ang kahit sino sa atin. Kaya kapag narinig natin ang lahat ng turo ng salita ng Diyos, pakinggan na natin ito, buksan natin ating mga puso. At ingatan natin huwag mawalan tayo ng pananampalataya hanggang matalikuran ng Diyos sa lahat, sa mga kapatiran. Yan, iwasan natin yun. Sa halip, dapat magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pa ngayon, upang walang sinong magaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Tandaan natin yan. Dapat nating magtulungan. Paano tayo magtutulungan? Magpapalakasan tayo sa isa't isa. Magpapaalalahanan. Yan. Lagi tayong magsama-sama sa church, manalangin, magbasa ng Bible. Pag hindi naiintindihan, magtanong sa higit na nakakaunawa na ginagamit ng Diyos para sa atin. Para walang sino mong madaya. Sabi sa halip, magtulungan kayo araw-araw, magpalakasan, mag-sharing, manalangin, ano pa? Magbasa ng Biblia, makinig sa nangangaral upang walang sino mong madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Okay? Para hindi tayo na maging alipin ng kasalanan, sayang yung dugo ni Kristo na inusin sa krus. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Kaya nga tawag sa atin, Christian. Okay? Pag sinabi mo Christian, taglay natin ang pangalan ni Kristo. Amin po ba? Kaya kapag sinabi mo, tinanong ka, anong religion mo? Kapag gano'n, tinatanong, sinasabi natin, religion, Christian. Pero hindi religion yun, personal na relasyon sa Diyos. May personal tayong relasyon kay Kristo. Pero dahil nga, nakasanayan na sabihin nyo, sinasabi ng Christian. Pero tandaan natin, pag sinabi natin tayo Kristiyano, nasa atin ang pangalan ni Kristo. Hindi tayo perfecto, pero dapat nating panindigan ang pangalan ni Kristo na nasa sa atin. Okay? Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo. Kasama natin si Kristo eh. Lalo sa pagkatawa, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita anong tayo unang sumampalataya. Kaya isipin natin yung una natin nakilala si Jesus, dapat huwag magbago yun. Dapat kung paano tayo naaasa, magbasa ng Bible, manalangin, na-excite, dapat hindi nawawala yun. I-preserve natin palagi yung kauwawan. Yung parang una nating nakilala siya, parang sa ating mga minamahal. Di ba? Pag una tayong nainlaw, laging gusto natin nakikita yung ating kinaiinlaban. Ganon din sa Panginoon. Pag una natin, pag nakilala natin ng Diyos, dapat lagi natin siyang hinahanap. Yan. Tandaan natin yan. Huwag natin hayaan na manlamig tayo. Yan o. Kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig sa ating pinakita noong tayo unang sumampalataya. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyong puso'y huwag patigasin tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Kaya kapag narinig natin yung pagtuturo ng Diyos at pagtutuwid, huwag na natin patigasin yung puso natin. Kasi para sa atin yon. At kalimutan na natin yung ating lumang pagkatao at magsimula na tayo sa buhay na patuloy na babago. Kaya papasukin natin ang banal na Espiritu sa ating puso upang tayo mabago. Okay? Sino ang naghimagsik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moises sa Ehipto? Yun. At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at namatay sa ilang, sa mga sumalungat, sa mga nagreklamo, sa mga matitigas ang ulo? Yun, nagalit ang Diyos. At sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin, hindi sila makakapagpahinga sa piling ko? Hindi ba't ang mga tao ayaw sumunod? Ito yung mga tao matigas ang ulo.
Okay, yun yung mga hindi nakapasok. Kaya sa lupang pangako, ang nakapasok lang yung angka ni Joshua at Caleb. Sila kasi yung naging tapat sa Diyos at sumunod na talagang walang reklamo. At sa lahat ng pagkakataon talagang desidido sila na sundin at naniniwala sila ang kasama nila ang Diyos. Yan. Maliwanag kung gano'n, kaya hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos, kasi hindi sila sumumpalataya sa Diyos. Hindi nila sinunod ang Diyos ng panahon. Yung mga ibang hindi nakapasok doon. Kaya tayo rin naman, individual yung ating kaligtasan. Kung gusto natin makapasok sa buhay na walang hanggan, dapat sumunod tayo sa Diyos. At yung mga tuntunin niya, ay yung ating pananampalataya, huwag natin hayaan manlamig at mawala. Kasi pag nawala yan, yun lang yung magiging access natin para maligtas tapos mawawala pa yun. Wala na tayong dahilan para pumunta pa ron. Ang naghihintay lang sa atin, sabi ng Bible, ay ang kaparusahan sa impyerno. Kaya ganun din ang panahon nila, sa lupang pangako, yung mga nakapasok lang doon, yung mga sumunod, yung mga nagpatuloy. Yung mga hindi talaga nakapasok, bagamat sila yung mga Israelita din. Okay? Tama po ba? Kaya isipin natin yung hindi lahat ng Christian na nagkamaliligtas. Yung lang mga nananatili. Yung mga hindi nagpatigas ng kanilang puso. Kaya sabi rito, kapag ang tinig ng Diyos, iyong narinig, yung iyong puso huwag patigasin. Papasukin mo na yon at tanggapin mo sa iyong buhay, panindigan mo yon. Huwag tayong tumulad sa mga ibang Israelita ng panahon na huminto, hindi nagpatuloy. Hindi sila tuloy nakapasok sa lupang pangako. Okay? Bakit naman si Moises hindi nakapasok? Hindi na hinintulot ng Diyos yun. Okay? Kasi nagpatuloy pa, maaaring magkasala pa si Moises. Baka mapatay niya lang yung mga, sa ibang pag-aaral, baka mapatay niya lang yung mga Israelita dahil matitigas yung ulo Baka magkasala lang siya ng tuluyan. Okay? Pero sa ibang pag-aaral, kasi nga, siyempre, nagkasala siya, yun yung ibang tinitingnan nila ng senaryo. Pero sa iba naman, baka lalo siyang magkasala na talagang hindi talaga siya makarating sa talagang patutunguhan niyang pagdating ng panahon. Okay? Kaya yun, tandaan natin, higit si Jesus kay Moises, Hebrew chapter 3. Kaya ito natin ang ating paningin, huwag sa mga tao, sa ating palibot. Okay? Kay Jesus lang. Kasi higit si Jesus kay Moises. Sa buhay natin, higit si Jesus sa mga taong pinakikinggan natin. Okay? Sa aming mga tagapagturo. Kami nagtatatag ng pananampalataya sa inyo sa inyong puso. Pero huwag kayong popokus sa amin. Kasi pag sa amin kayo pumukus, babagsak kayo. Hindi kayo makapagpatuloy. Kasi sa tao kayo pumupokus. Kagaya si Moises. Kaya kung, siguro kung hindi na kinuha ng Diyos si Moises nung panahon na yun, baka kay Moses pa rin sila umaasa. Nung panahon na yun, hindi sila talaga makapagpatuloy sa Kanaan. Okay? Aasa lang sila ng aasa kay Moises. Kaya hindi hinitulot ng Diyos siguro na makakasama nila si Moises. Yun nga, kasi ayaw ng Diyos na sa tao sila didepende. Okay? Ganon din sa atin ngayon. Higit si Jesus, tandaan natin sa lahat ng bagay, sa ating pananampalataya, isipin natin palagi si Jesus ang nagtatatag sa ating mga buhay na pananampalataya. Kaya hindi kami mga tagapagturo lang, kagaya ni Moises, nagagabay lang, na ginagawa lang din ang utos ni Jesus para sa inyo. Okay? Kaya yun, tandaan natin yun. Hebrew chapter 4. Kaya habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito, gaya ng mga Israelita. Pupunta sila sa lupang pangako pero hindi sila lahat nakapunta roon. Iba, nagdesisyon dito na lang kami, hindi na kami sasama sa inyo. Kaya kung basahin natin yung istorya nun, marami tayong matututunan. Okay? Ang talagang tumuloy doon si Joshua at Caleb, yung kanila. Sila sa pag-aaral, talagang hindi hinintulot ng Diyos. Yung angkan lang talaga nila Joshua at Caleb nandoon. Kasi sila lang karapat-dapat talaga. Kaya sa langit, tandaan natin yung mga tao karapat-dapat lang ang pupunta doon. Kaya tayo, maging karapat-dapat tayo sa Panginoon.
Sabi rito, kaya nga, binababalaan tayo ng sumulat. Habang nananatili ang pangako ng Diyos, paano niya nasabing habang nananatili ang pangako ng Diyos? Bakit? Buhay pa tayo eh. Buhay pa tayo, may buhay pa tayo, gumagalaw pa tayo. May pagkakataon pa tayo magdesisyon ng tama. May free will tayo eh. Pinapakita sa atin ng Diyos ito, yung kanyang salita, pinapahayag, sinasabi ng sumulat, at ngayon pinaaral natin, para babalaan tayo, may buhay pa tayo, may pagkakataon pa tayo, gawin ang tama. Na tayo makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, at may pagkakataon pa tayo. Mag-ingat kayo, at mag-ingat tayo, kasi tayo, tinanggap na natin si Jesus, pero mag-ingat pa rin tayo, buhay pa tayo, may mga pagsubok pa, may lalabas ka pa sa church na yan. Mag-ingat kayo, at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Okay? Parang kumukontra siya sa once you are saved, no? May paniniwala meron eh. Tama? Ayan, sumasalungat siya doon. Kaya kahit na sabihin mo, tinanggap mo na si Jesus Christ sa buhay mo, mag-ingat ka pa rin. Baka may hindi ka pa rin makatanggap ng pangakong ito kasi tinanggap mo si Jesus Christ, yung pangako ng Ama. Siya kasi yung promise of salvation si Jesus Christ. Ayan. Mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita. Tulad nila, napakinggan din nila. At tayo din naman ngayon, pinakikinggan natin ngayon. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balita kanilang narinig. Dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Kasi hindi naging tunay yung kanilang pagtanggap. Kaya subukan natin ang susi, maging totoo yung ating pananampalataya o pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Seryosohin natin yung bawat sandali sa buhay natin na napapakinggan natin ang salita ng Diyos kasi si Jesus yun na ipinahayag sa atin. Tayo mga sumasampalataya ang nakatanggap ng kapahingahing ipinangako. Tayo mga sumasampalataya ang tumatanggap lang nun. Ito'y ayon sa kanyang sinabi sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling. Kasi nakikita ng Diyos yung mga ginagawa nila eh. All-knowing God eh. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin. Mula nang lighain ng salita. Kasi nakatagdaan na yung lahat ng bagay. Kahit na tapos niya na, sinabi niya pa rin yun. Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw. At sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli po sinabi hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga nanyayahan pa rin magpahinga sa piling ng Diyos. Kaya dapat natin bigyan ng espesyal sa buhay natin ang Diyos. Pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Pahalagahan natin ang mga panahon na makakasama natin ang Diyos at mapapalakas natin ang ating mga pananampalataya. Kaya kung paano nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, dapat din tayo magpahinga. Nagpahinga sa kanyang paglikha. Bigyan tayo ng pagkakataon sa piling niya na makapabahagi. Gaya yung Sunday, halimbawa, panahon natin, walang trabaho ang lahat. Pagkakataon natin, samantalahin na natin. Huwag natin aksayin ang araw. Huwag natin gugulin ang ating mga oras sa mga libangan. Dapat kung may pagkakataon na masigit natin kakasama ang Diyos, punta tayo. Agahan natin, asam-asamin natin palagi para mas lalo tumatag ang ating pananampalataya, makasigurado tayo at maipakita sa Diyos na tayo'y tunay. Kasi ang focus niya ng Hebreo ay sa mga totoong mga believers. Kaya pagkakataon na natin para maipakita ang ating totoong pananampalataya kay Jesus. Kaya kapag may mga ganitong mga pagkakataon, samantalahin natin, ipakita natin sa Diyos na talagang tayo ay tunay na mga anak niya. At muli pang sinabi, hindi sila makakapawag, tayo maging matigas ang ulo. Kagaya ng mga nauna sa atin na talagang hindi hintulot na makapasok. Kasi gaya natin ngayon, nakirinig natin ang salita niya, sila din naman. Pero hindi. Kasi bakit nakikita ng Diyos sa kanila na hindi totoo kanilang pananampalataya. Pero sa atin naman ngayon, nakikita natin ang lahat ng bagay na ito, nabababalaan tayo para maging totoo ang ating pananampalataya. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inanyayahan pa rin magpahinga sa piling ng Diyos. Kasama na tayo ron. Kaya muli nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinatawag niya ngayon. Kagat may buhay tayo. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa
pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit. Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, iyang iyong puso'y huwag patigasin. Kung mga tao noon ay nabigyan ni Joshua ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ay pinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon din kapahingahang nakalaan sa mga tao sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sino mang makakapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya sikapin natin makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Yan. Kaya sa buhay natin, sikapin natin samantalihin ang pagkakataon. Buhay pa tayo, nakakapakinig ng mga salita, aral ng Diyos upang magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya sa Kanya. Ayan. Itong gawain, pahalagahan natin. Gagaya ng sabi ng Hebrew 10:25, dumalo tayo sa lahat ng pagtitipon. At dahil kasi dyan sa mga bagay na yan, lumalakas ang ating pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Samantalahin natin ngayon hanggang tayo nabubuhay na talagang makilala natin ang higit ang Diyos at magawa natin yung mga bagay na dapat natin gawin sa ating mga buhay na ito. At maipakita na talagang tayo kumikilala sa Kanya. Amen? Hebrew 4, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas sa alinmang tabak na magkabilay may talim. Ito'y tumatago sa maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang palingin at sa kanyang tayo mananagot. Yan, kaya tayo matakot tayo sa Diyos. Alam ng Diyos ang lamang ng isip at puso natin. Kaya maging tunay tayong Kristiyano na tinatawag. Ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Pagkakataon na natin sa buhay natin hanggang tayo nabubuhay, may araw pang ngayon. Ngayong oras na ito, ngayon ang panahon, ngayon na nakilala natin ng Diyos, pakita na natin sa Diyos yung mga bagay na dapat natin gawin. Kasi isang iglap lang, hindi natin alam ang pwede mangyari sa atin. Salamat na lang sa Panginoon kasi binibigyan niya pa tayo ng pagkakalagtakdak pa siya ng araw, ng oras para sa atin. Gaya ngayon, buhay tayo, kumikilos, nakakapakinig, nakakakita, nakakapuntang church. May pagkakataon pa tayo na malaman pa ang lahat ng bagay at gawin yung mga bagay na yun na matututunan natin at samantalahin na huwag tumulad sa mga nauna sa atin na hindi nagpatuloy. Kaya magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Diyos at patunayan natin sa Diyos na talagang tayo tunay na talagang mga anak niya. Amen? Amen po ba? Amen. Si Jesus ang pinakapunong pari. Kaya magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok sa nasa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Kaya huwag tayong madi-discourage din sa ating buhay. Tandaan natin si Jesus Christ ang pinakapunong pari natin na Diyos na nagkatawan ng tao na nakakaalam ng lahat ng ating pakiramdam, kaisipan. Kasi tulad niya, sinubok siya. At alam niya ang ating mga iniisip at binabala. Kaya nga ang salita ng Diyos, buhay at mabisa, nakakaalam ng mga ating iniisip at binabala. Kaya tandaan natin si Jesus Christ nagkatawan tao. At hindi lang yun. Hindi naman nawala yung pagiging Diyos niya, kaya all-knowing God siya. Alam ng lahat. Kaya huwag tayo di-discourage. Kahit alam natin hindi tayo perfecto. Tandaan natin yan. Huwag lang natin patigasin yung puso natin ngayon. Okay, lagi lang tayo maging bukas ang ating pandinig at puso. Be humble lang tayo sa Diyos. Huwag lang tayo magiging Diyos-Diyosan ng ating sarili. Pag alam natin mali, tanggapin natin, magpatuwid tayo sa Diyos para mas lalo tumibay ang ating pananampalataya. Kasi kagaya natin, si Jesus naging tao rin. Alam niya yung mga
sitwasyon natin, nararamdaman natin, mga nagagawa natin. Alam niya yun. Alam natin yung hangganan natin. Alam niya ang lahat sa buhay natin. At sabi nga, kung tukulang tayo sa karunungan, humingi tayo sa Diyos at siya'y nagbibigay ng sagana at hindi nanunumba. Kaya lagi lang tayo lalapit sa Diyos. Kasi siya yung pinakapunong para natin na nagtatanggol sa atin sa Ama na makapangyarihan sa lahat. Okay? Kaya huwag tayo manghihinawa, sumampalataya sa Diyos. At hanggang may pagkakataon, ipakita natin na tayo yung totoong mga anak niya na nabubuhay sa mundong ito na walang ibang nais kundi paglingkuran siya at gawin ang ating mga tungkulin dito sa mundong ito. Amen? Amen po ba? Yeah. Okay, Hebreo 3 and 4. Hanggang dito na lang tayo kasi umaabot na alas 12. Pagka alas 10 tayo no? Umaabot na alas 12. Mamaya tumunyot pa. Okay, siguro mahaba lang talaga magbasa ng Bible yung sobra. Minsan kasi may nire-reveal ang Diyos sa atin Kaya gano'n. Kaya mahaba. Pero sikapin natin tumapat sa oras hanggang 9:30 lang. Kaya putulin ko lang muna hanggang dito. Lagpas na tayo ng 3. Okay, kaya dito na lang tayo. At next Sunday, agahan natin para makapagbasa tayo Hebreo 5 and 6. Tapusin natin siya hanggang 13 lang naman yung Hebreo Ngayon, 3 and 4 tayo. Bible reading para matapos natin siya. Naubin pa ng Panginoon na matapos natin itong sulat. Kasi maaring si Pablo ang sumulat ng Hebreo. Tiyak ba? May tiyak bang sumulat ng Hebreo sa pag-aaral? Wala Pero base sa Hebreo, sabi sa pag-aaral, maaaring si Pablo. Pero yung ganun po man, hindi tiyak. Kaya hindi sigurado yung author neto. Pero ganun pa man, mga nakalagay kasi sa aklat ng Hebreo ay sinasabi rin sa ibang mga kasulatan. Kaya talagang sinama siya sa banal na kasulatan. Talagang napatunayan na talagang legit. Talagang may pumapatutuo din sa kanya. Amen. Kaya yun, tandaan natin, higit si Jesus kay Moises. Kaya ano man ang ating ginagawa, tingin lang tayo sa ating Panginoong Jesus. Huwag tayo titingin sa mga tagapagturo, sa mga leaders, kaya sasablay tayo dyan. Si Jesus lang tingnan natin. At tandaan natin, meron tayo palaging, huwag tayo ma-discourage sa sarili natin. Kailangan lang natin maging totoong mga anak niya. Maging totoong pananampalataya. Huwag tayo ma-discourage. Bakit? Kasi si Jesus Christ ang pinakapunong pari natin ang doon sa Diyos at nagtatanggol sa atin. Hindi tayo perfecto. Okay? Huwag tayo mong panghihinaan ng loob. Bagkus kapag tayo tinutuwid, tanggapin lang natin ang mga masasakit. Bakit? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas alinmong tabak na magkabila ang talim. Ito'y tumatagos sa igabuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at pinabalak ng tao. Tandaan natin, pagkakataon na natin, binigyan tayo ng oras ng Panginoon kapahingahan sa piling ni Jesus Christ. Kaya kapag may pagkakataon tayo, lagi tayong babawi sa Diyos. Okay? At ngayong Sunday, dapat na talaga, pag Sunday, dapat ang lahat ng atensyon ng mga Christian believers dapat talaga 100%. Talaga sa church dapat binibigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos para makabawi. Okay? Sa mga, kasi 7 days in a 1 week. Yung 6 days, doon, ang dami nating mga napagdaanan. Busy tayo sa lahat, maaaring hindi tayo nakapagbasa ng Bible, nakapag-pray, at least man lang sa isang araw na binigay ng Diyos sa atin, at nataong Sunday yun, bigyan natin yung pinaka-the best, yung focus, na tatakda ang Diyos sa atin ng araw para malaya tayo, makagalaw, at maipakita sa Diyos yung ating paglilingkod. Sunday, walang pasok yan Kaya sa mga kabataan, dapat kung sakali man may pasok sa pag-aaral, kung kaya mag-excuse, ipakita natin sa Diyos na mas mahalaga yung tagapagtayo ng bahay kaysa sa nagtatayo ng bahay. Tama ba? Tatakot tayo sa teacher natin sa Diyos hindi. Tama? Dapat kung kaya, gagawa tayo ng paraan, papakita natin sa Diyos. Pagkakataon na natin, tama ba? Alam niyo ba ang pinaka-the best na mga papakita natin tayo tapat sa Diyos sa mga ganyang bagay? Tama mo ba? Yung merong masakit, tama? Yung meron ka sa hirap pa maglakad, tapos linggo, kailangan mo mag-church, di ba? O pupunta ka sa church.
tikisin mo yung sakit mo. Tuwan-tuwa ang Diyos nun. Uy, well done, my good and faithful servant. Tapos yung malaking pangangailangan mo, di ba? Yung wala kang pera, wala kang bigas, tapos meron ka naman sanang sideline, tapos linggo pa naman, pwede ka sanang mag-invite ng kapatid mo, kaibigan mo, pero hindi mo nagawa. Kasi parang yung time na yun, yung kaibigan mo, parang gustong sumama sa akin to Kung kaya-kaya mo siyang i-invite sana, tapos dahil may pangangailangan ka, wala pala kaming pera. Tama-tama, may sideline. Hindi mo siya na-invite dahil lang doon. Tama po ba? Huwag natin pagpalit sa konting biyaya ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Higit na kayamanan ang naghihintay sa atin. Tama po ba? Kaya gawin natin yon. Bigyan na hanggat ang araw ay matatawag pa ngayon, nagtakda ang Diyos sa atin ng pagkakataon para tayo magsisi. Tumalikod. Nagtakda ang Diyos ng araw ng kapahingahan. Ano ibig sabihin nun? Nagtakda ang Diyos sa buhay mo na buhay ka ba ngayon para mag-isip? Tama ba? Tama po ba? Nagtakda ang Diyos. Bakit ka nandito? Bakit ka buhay? Na binibigyan ka pa nga ng pagkakataon ng Diyos dahil gusto niyang lahat ay maligtas. Lalo na sa ating mga anak niya. Tama po ba? Nagtakda ang Diyos ng araw ng kapahingahan para bigyan tayo ng pagkakataon mag-isip ng tama. Yan, nagtakda ang Diyos ng isa pang araw, ng tsansa natin. Bawat umaga, tinakda ng Diyos sa atin araw ng kapahingahan para isipin palagi si Jesus every minute, every seconds of the day. Tama po ba? Kaya ano ba lang ating ginagawa? Gawin natin ang lahat para sa Diyos hanggat ang araw ay matatawag na ngayon. Okay? Mamaya, isang segundo na lipas, alam ba natin mangyayari sa atin? Minsan nga, bigla nilang may nai-stroke May napanood nga ako, bigla nilang natumba Patay na siya. Di ba? Bawat, there are new every morning, yung kanta na yun. Binibigyan tayo ng kapahingahan ng Diyos hanggang tayo nabubuhay. May pag-asa tayo. Kaya sikapin natin ipakita sa Diyos yung kapahingahan ibigay natin sa Diyos. Ibig sabihin, isipin palagi natin si Jesus tuwing oras-oras, segundo, minuto, araw-araw, sa lahat ng pagkakataon. Dapat sa lahat ng bagay na dumarating sa ating buhay, iniisip natin na binibigyan tayo ng tsansa ng Diyos para makilala siya at kilalanin siya ng totoo sa buhay natin. Amen? Amen. Yun po ibig sabihin nun. Tama po ba? Kaya tandaan natin yan. Kaya napakalaking bagay ng mga sulat na ito na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan ng isip. At tandaan natin, si Jesus ang pinakapunong pari natin. Huwag na huwag tayong madi-discourage sa ating buhay. Panginoon, ang hirap ko kasi ng buhay ko, pauna ko sa utang. Ang dami ko na kasing kasalanan na gawa. Nangangako ko palagi, lagi akong palpa. Sabi ko, magkukumit na ako sa iyo, pero hindi. Huwag na huwag tayo madi-discourage. Tandaan natin si Jesus ay naging tao. Alam niya yung lahat ng ating nararamdaman. Iniisip at nagagawa. Pero lahat ng bagay na yun, napagtagumpayan niya. Tinukso siya Pero hindi siya nagpatukso. Bakit? Para sa atin yun. Ginawa niya yun para sa atin. Para bigyan niya tayo ng buwaran, ng modelo. Para mapagtagumpayan din yung mga tukso sa buhay natin dahil pinagtagumpayan niya na tayo. Siya ang gagawa ang kailangan na natin gawin, isipin siya sa lahat ng oras. Kaya nga kapag gusto mo huwag magkasala, sa lahat ng iyong gagawin, tanungin mo yung sarili mo. Kapag si Jesus kaya ang nasa kalagayan ko ngayon, ano kaya ang gagawin niya? Okay? Halimbawa, linggo. Kapag si Jesus kaya ang nasa kalagayan ko, ano kaya gagawin niya? Siyempre, maaga pa lang baba mo na yun. Maaga pa lang nananalangin na siya sa bundok Tama? Pupunta yan sa church. Maaga pa lang magpaplansya na ng damit niya. Baka nga, Miyerkules pa lang pinaghahanda. Ito na yung susumating ko para sa Diyos. Di ba? Mamimili na yan ang ukay-ukay kung wala siyang pambili ng mamahaling damit. Yung pinakamagandang ukay-ukay, magtsatsaga yan, mamimili yan, maglilibot yan. No? Tama mo ba? Kaya tandaan natin yun kung gusto natin maiwasan ng pagkakasala, tanongin natin yung sarili natin. Kapag si Jesus kaya ang nasa kalagayan ko,
ano kaya ang gagawin niya? Yan. At sigurado makakapag-desisyon tayo ng tama. Pero ganun talaga ako yung kasala mo rin tayo. Huwag lang tayong mapanghinaan ng loob na pagtagumpayan na ni Jesus ang lahat. Amen? Bakit Jesus ang pinakapunong pari? Tandaan natin yan. Huwag kayo madi-discourage. Bumangon at bumangon tayo hanggat ang araw ay matatawag pa ngayon. Samantalahin natin ang pagkakataon. Isipin natin palagi si Jesus, pagkakataon ko na. Ngayon na ang panahon ng pagbangon. Ngayon na ang panahon ng pagbabago. Ngayon ang panahon na dapat kong pakinggan ang kanyang tinig. Kaya bubuksan ko ang aking puso para sa aking Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Yan. May tanong ba? May gusto mo magtanong? Okay. Umakwarter siya. Pero okay lang. Wala pa naman yung iba nating kapatiran. Okay. Tandaan natin yan ha. Si Jesus Christ ay pinakapunong pari. Kaya nandoon sa Diyos. Kaya naintindihan niya tayo. Huwag tayo madi-discourage sa ating sarili. Okay? Sunday, Hebrew 5 and 6. Kung loobin pa ng Panginoon. Amen. Nabasahin natin yung Bible. Pagkatapos ng Hebrew, kung loobin ng Panginoon, Book of John. Okay? Marami tayong matututunan sa mga salita ng Diyos. Kaya agahan natin palagi. Okay? Kahit sino yung magturo, nawa, magbasa tayo ng Bible. Okay? Ano ba? Wala na. Tama po ba? Kaya samantalahin na natin ang araw natin. Ibigay natin sa ating Panginoon Jesus. Amen? Sige, tayo mag-pray. Lord, salamat po sa oras na ito. Binigyan mo na naman kami ng pagkakataong magbuli-bulay ng iyong banal na salita. Patnubayan mo po kami, Panginoon, sa aming susunod na gawain. Kami sasamba, magpupuri, magpaparangal, aawit, Panginoon, at magpapasalamat sa lahat ng bagay na iyong pinagalaw sa amin. Lord, tulungan mo po kaming umawi, magpuri ng nais sa iyong kalooban sa oras na ito. Salamat. Purihin ka, pagpalain mo kami, maging sa lahat ng taong naririto. At nakakarinig ng tinig na ito, Panginoon. Nawa, sama-sama kaming itaas ka. Ang dakilang mong pangalan sa umagang ito, Panginoon. Purihin ka, sa inamin namin nga, papuri ko sa salamang pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpapakan natin ng Diyos. Lord, tayo ay pwede na magsiya at tayo ay magsimula na sa ating pagsamba sa ating Panginoon.